Binigyan nga ni Nieting ng gawain si Xiaoyu na agad niyang tinanggap. Habang ang ating bida naman ay patuloy pa din sa paghabol sa isang cardinal, tinatanong nga niya kung bakit sobrang bilis tumakbo ng cardinal, dahil kaninang tanghali nga lang daw ay ganado silang habulin ang ating bida. Pero yun nga din daw ang nais niyang itanong sa ating bida, kung bakit hinahabol pa din siya kahit gabi na, at kung ano talaga ang nais niya, habang naaalala ang mga nangyari sa Sardinia with negative points syempre. Hanggang sa may kakaibang tunog siyang narinig. Ito nga ay ang tunog na nagmumula sa ilog, kaya napapatanong siya kung bakit biglang nagkailog sa tinatakbuhan niya. Sa wakas napunta din tayo sa ilog, wika naman ni Shu, na sinadyang habulin siya hanggang sa lugar na ito. Sinabi nga din niya na ito ang hinihintay niya, ang mahulog ang cardinal sa kanyang patibong, at ang bigyan siya syempre ng madaming negative points. Napapamura na nga lang ito habang iniisip na nasa mapanganib siyang sitwasyon. Kaya naman sinubukan niyang lumayo at magtago sa taas ng isang puno. Habang nasa taas nga siya ng puno ay mayroon ulit siyang narinig, at bigla nga niyang sinabi na may nagtungo sa lugar upang tulungan at iligtas siya. Bukod dito ay naririnig nga daw niya ang tunog mula sa paglipad ng isang A-rank. Agad na siyang bumaba sa puno at sumigaw upang mapansin siya nito, pero bago pa man makarating ang tinatawag niya ay pinatay naman na siya ng ating bida. Sinabi nga ni Shu na hindi na sila pwedeng magpatuloy pa sa paglalaro kung may parating ng A-rank, at sa pagtingin nga niya dito ay napapatanong siya kung ito ba ang bishop o saint, na siguro ay hindi naman siya nakita dahil malayo pa naman siya. Pero nang makalapit ito ay nashock ang ating bida, napapamura na nga lang siya matapos makita si Francesco na ganap ng isang A-rank, at kung ang mukha nga daw ni Francesco ang pagbasehan niya ay siguradong nakita na siya nito. Agad na niyang nilabas ang kanyang seal upang gisingin si Chaos, habang iniisip na kailangan na niyang tumakbo dahil alam naman niya sa kanyang sarili na hindi niya kaya ang isang A-rank, nang walang plano o walang tulong ni Chaos. Agad namang nilabas ni Francesco ang kanyang espada matapos siyang makalapit sa ating bida, na agad niyang inatake pero mabilis siyang nakaiwas. Agad na ding tumalon si Shu sa ilog sa pagnanais na makatakas, pero muli ay pinasundan siya ng pag-atake ni Francesco na nagdulot ng pagsabog sa ilog. Pero matapos mawala ang hamog o usok ay sinabi nito na maswerte ang ating bida, at dahil hindi ito tinamaan sa kanyang pag-atake ay napilitan siyang sundan ito sa ilalim ng tubig. Masyado naman ang carry pa sa paglangoy ng ating bida, sa pagnanais na makatakas at makalayo agad siya sa lugar. Pero mabilis siyang nahahabol ni Francesco, kaya napapaisip si Shu sa kung ano na ang dapat niyang gawin. Mas mabilis na nga din daw lumangoy si Francesco sa kanya ngayon matapos siyang maging A-rank. Bukod dito ay mahimbing pa din ang tulog ni Chaos, at hindi nga niya ito magising upang magamit o makatulong sana sa kanya sa pakikipaglaban at takas. Iniisip nga din niya na ang Holy Dragon o si Aohai ay kasalukuyan din na nagpapagaling, at kung magpapatuloy lang siyang lalanggoy at walang ibang gagawin ay siguradong mahahabol na siya ni Francesco. Kaya no choice na nga ang ating bida, kundi hayaan na ma-expose ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang mga kidlat, upang kuryentihin si Francesco na nakasunod sa kanya. Tulad nga ng inaasahan ni Shu na ma-expose siya matapos gamitin ang abilidad na ito, dahil naiisip na ni Francesco na pamilyar sa kanya ang kuryente o pag-atake na ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay na-realize na ni Francesco na si Shu ang lalaking nakalaban nila sa Africa, at hindi si Howard with negative points. Masyado nga ang pagmumura niya sa ating bida, at muli niya itong hinabol habang sinasabi na maghihiganti siya sa pagpatay ng kanyang mga kasama, at lahat ng ginawa niya sa Sardinia. Mahabang habulan nga ang nangyari sa dalawa, at matapos ang ilang oras ng habulan na ito ay napunta na sila sa dagat, kaya naman masyado ang tuwa ng ating bida. Sa wakas nasa dagat na din ako, wika nga ni Shu, pero mababa na nga daw ang sword power niyang may embryos ng kidlat, kaya kailangan na niyang makaisip ng paraan upang tuluyan na matakasan si Francesco. Pero matapos ang ilang sandali pa ng paglangoy ay napapatanong siya sa kung ano ang nakikita niya sa unahan. Agad na siyang lumapit sa mga ito at nakita niya ang mga cargo ship na may logo ng Dark Kingdom. Kaya naisip niya na iisang kulay o magkakakampi talaga ang malalaking organisasyon at Dark Kingdom. Iniisip nga din niya na mukhang may plano ang mga ito, kaya napapatanong siya sa kung ano ang dapat niyang gawin, at kung dapat na ba niyang palubugin ang mga cargo ship sa kanyang harapan. Pero masyado nga daw malalaki ang mga barko na ito, at pwede ding lumubog sa kailaliman ng dagat, kaya sayang naman kung mas asama sa paglubog ng mga ito ang mga kayamanan.
Hanggang sa muli siyang mapaisip kung kasya o kaya niyang ilagay ang mga ito sa Mountain and River Seal, hindi nga daw niya alam kung uubra din ito dahil hindi pa niya nasubukan maglagay sa kanyang seal ng nabubuhay dati, pero ngayon ay susubukan niyang ilagay sa loob ang barko kasama ng mga nakasakay dito. Kasalukuyan pa din namang humahabol si Francesco sa kanya, habang iniisip na masyado na ang pahirap na inabot niya sa ating bida, pero base nga daw sa experience niya ay limitado lang ang pagkakataon na magagamit ni Shu ang kidlat, kaya malamang sa ligtas na siya ngayon. Hanggang sa makita niya si Shu na kasalukuyang patungo sa cargo ship ng Dark Kingdom, dahilan upang mapaisip siya sa kung ano na naman kaya ang nais gawin ng ating bida sa kanilang mga supplies. Hindi nga siya nagsayang ng oras upang habulin si Shu, na binilisan naman ng paglangoy upang mahawakan ng cargo ship at umpisahan na ilagay sa kanyang seal. Napansin naman ni Francesco ang kakaibang nangyayari sa barko matapos siyang makalapit, hanggang sa ilang sandali pa nga ay na-shock ito, matapos unti-unting umaangat ang barko hanggang sa pumasok sa seal ng ating bida. Hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan, at napapatanong siya sa kung paano ito nagawa ni Lucio, bigla nga daw naglaho ang cargo ship kasama ng mga tao na nakasakay sa barko. Kung tama nga din daw ang pagkakaalala niya, ay dapat hindi naman sila pwedeng makapaglagay ng nabubuhay na tao o nilalang sa mga space equipment. Masyado nga ang tuwa ni Shu matapos malaman na maging ang mga nabubuhay at barko ay pwede niyang ilagay sa kanyang Mountain and River Seal, hindi talaga ito pangkaraniwang space equipment wika pa nga ng ating bida, habang si Francesco naman ay hindi pa din maka-get over sa kanyang nasaksihan. Subukan ulit natin para makumpirmang hindi tsambo wika pa nga ng ating bida, pero lumipad na si Francesco patungo sa kanya habang iniisip na dapat niyang pigilan si Shu, dahil ang mga laman ng cargo ship na lang na ito ang natitirang supplies nila. Pero binilisan namang lumangoy ng ating bida, at hindi pinansin o pinapansin si Francesco na pilit siyang pinapatigil. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin niya na masyadong mabilis nang nakakahabol o lapit sa kanya si Francesco, dahilan upang bigla siyang huminto at tumawa, kasabay ng paggamit niya sa mga lightning sword na may embryo upang atakihin si Francesco. Muli ngang namanhid ang buong katawan ni Francesco, kaya wala siyang magawa kundi isipin na lang na nakakagamit pa pala ng kidlat si Shu. Muli napapamura na nga lang siya, habang pinapanood na kinukuha ni Shu ang mga barko at nilalagay sa kanyang mga seal, iniisip nga din niya na hindi na sila pwedeng mawalan pa ng supply, kaya mas mabuting mag-report na lang siya sa bishop pag naka-recover siya upang makahingi ng tulong. Samantala sa Riverside naman sa base ng mga kalaban, ay naiirita na ang mga ito. Isang oras na nga daw na delay ang supply at mga barko na sinasabi ni Saitama, kaya napapatanong sila kung darating pa ba talaga ang mga ito. Sinabi lang naman ni Saitama na tatawag sa kanya ang mga tauhan niya pag nakarating o malapit na sila sa Port Artyom, hanggang sa nakatanggap nga siya ng tawag. Agad nga niyang tinanong kung nasaan na sila at kung kailangan ba nila ng tulong upang ibaba ang mga laman ng barko. Pero masyado ang gulat nito nang sabihin ng kanyang tauhan na mayroong masamang balita. Ang tatlong cargo ships o mga barko nga daw ay biglang naglaho, kung saan maging ang signal nila sa satellite ay nawala din, at pati ang mga crew ng barko ay hindi na din matawagan. Paano yun nangyari wika pa nga ni Saitama, at sinabi naman ng isa na alam niya ang dahilan sa pagkawala ng mga barko, ito nga ay si Francesco na sinabing alam at nakita niya kung paano naglaho ang mga barko. Paano at ano ang nangyari tanong ni Saitama? At sinabi nga ni Francesco na malamang sa hindi kapanipaniwala ang kanyang sasabihin, pero masisiguro nga daw niya na tama ang lahat ng kanyang nakita. Ang lahat ng cargo ship kasama ng mga supplies natin ay kinuha ng miyembro ng Dragnet wika nga niya, at sinabi ding nilagay nito ang lahat sa kanyang space equipment. Paano yun nangyari wika naman ng bishop, dahil sa pagkakaalam nga daw nila ay hindi pwedeng maglagay ng nabubuhay na nilalang sa mga space equipment, habang si Saitama naman ay hindi na lang nakapagsalita sa gigil at galit. Samantala sa Tigerback sa campsite naman ng Dragnet and Snares, ay nanlaki ang mata ni Minryo sa kanyang nakita. Kinalabog pa nga nito ang lamesa sa kanyang pagtayo, kaya naman masyado ang gulat ni Feng at Zuan, na agad nagreklamo dahil muntik na nga daw siyang atakihin sa puso ng dahil sa gulat. Pero hindi siya pinansin ni Minryo at sinabi na ang pinakabagong balita ay tatlong cargo ships ng Dark Kingdom ang biglang naglaho, ayon nga din daw sa intelligence nila ay sinabi ni Francesco na kinuha ni Lucio ang mga barko at nilagay sa kanyang space equipment. Dahilan upang manlaki din ang kanilang mga mata, habang si Zuan ay napapatanong sa kung ano ang laman ng mga cargo ships.
At sinabi nga ng hindi makapaniwalang si Minryo na ang laman ng mga barko ay food supplies ng kalaban, at higit sa lahat ay 30,000 na spiritual tools. Masyadong malupit si Lu Shu, wika naman ni Zuan, mukhang gusto nga daw patayin ni Lu Shu ang mga kalaban sa gutom, pero ang pinagtataka niya ay kung bakit interesado at nais makuha ni Shu palagi ang supplies ng kalaban. Pero ang pinakamalaking katanungan nga daw ay kung paano nalaman ni Shu na mayroong darating na mga cargo ships. Bukod dito ay kung paano niya nalaman ang posisyon o kasalukuyang lokasyon ng mga barko. Samantala sa isang lugar naman sa ilalim ng tubig ay tamang awit ang ating bida, ito na nga daw ang pinakamagandang araw para sa kanya, kung saan ang lahat ng mga pangarap o naisin niya ay biglang nagkatotoo. Iniisip nga ni Shu na sobrang swerte niya ngayon, hindi nga daw niya lubos akalain na makikita at makukuha niya ang mga cargo ships ng kanilang kalaban, at lahat ng ito ay dahil kay Francesco na labis naman niyang pinapasalamatan, sabay tanong kung nasa tubig ba kaya siya. Pero bigla niyang naisip kung kamusta na kaya ang mga crew ng barko matapos niyang ilagay ang mga ito sa loob ng kanyang seal, at hindi nga siya nakatiis dahil nais niya daw makita ang mga ito kaya ginamit niya ang seal. Sa pagpasok nga ni Shu sa loob ng kanyang seal, ay agad naman niyang nakita ang tatlong malalaking barko. Kasama na si Chaos na patuloy pa ding natutulog at binabantayan ang kanyang mga spiritual tools na pagkain. Masyado naman ang gulat ni Shu matapos siyang lumapit sa barko, dahil ang crew ng mga ito ay patay na, kaya napapaisip siya kung namatay ba sila ng dahil sa kakulangan ng hangin o kung wala talagang oxygen sa loob ng mountain seal. Nang hinayang pa nga si Shu dahil wala na daw siyang pwedeng pagtanimin ng mga gulay, kung makakapaglagay nga lang daw siya ng oxygen, lupa at ilog sa loob ng kanyang seal, ay pwede na sana siyang magkaroon ng malawak na taniman. Hanggang sa bigla niyang napansin ang ibang cultivator na may oxygen tank, napapatanong nga ang mga ito sa kung nasaang lugar sila, at kung ilang oras pa kaya ang itatagal ng mga oxygen tank nila, at kung magiging sapat ba ito hanggang sa makalabas sila. Iniisip lang naman ni Shu na mayroon pa palang mga buhay na tao dito, sana nga lang daw ay agad siyang makapaglagay ng oxygen, lupa at tubig upang masimulan na nila ang pagtatanim ng mga gulay. Pero bigla namang nagising si Chaos, na agad napansin ng mga cultivator sa loob. Pinahinto pa nga ng isa ang kanyang mga kasama dahil mayroon umanong hindi tama sa lugar na ito. Pero nasa likod pala nila ang tinutukoy niya, kaya napasigaw na lang sila ng tulong, na agad namang napansin ng ating bida, pero huli na ang lahat dahil inabsorba na sila ni Chaos. Sinubukan pa nga niyang ilabas mula sa seal si Chaos upang hindi ma-absorba ang mga magsasaka niya. Sinabi nga din ni Shu na hindi naman siya binigyan ng permisyo upang absorbahin sila. Ilang sandali pa nga ay tuluyan na niyang nailabas mula sa seal si Chaos, na agad nagtungo sa ating bida at sinabi na masaya siyang makita ulit ang kanyang master na si Lu Shu. At dahil nga sa biglang paglalambing ni Chaos, ay sinabi ni Shu na hindi niya pwedeng sisihin o pag-alitan si Chaos nang dahil lamang sa pag-absorb niya sa mga cultivator na kalaban. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na kailangan niya ang tulong ni Chaos upang patayin ang isang tao, bawal ka nang matulog, wika pa nga ni Shu, dahil pag natulog daw ulit si Chaos ay kukunin na niya ang lahat ng trident upang wala na siyang makain. Naiyak naman si Chaos matapos marinig na kukunin ni Shu ang mga trident na merienda niya, kaya agad nitong tinanong ang ating bida kung sino ang nais niyang ipapatay, pero sinabi naman ni Shu baka mahirapan si Chaos kaya tutulong na din siya. Sige, magtulungan tayo, wika naman ni Chaos, at sinabi nga din niya na ililipad niya ang ating bida. Pero tinanong naman ni Shu kung kaya ba talaga siyang ilipad nito. Siyempre naman, napakaliit mo kaya, wika naman ni Chaos, at sinabi na kailangan lang tumayo ni Shu sa kanyang ulo at humawak sa kanyang mga sungay. Ilang sandali pa nga ay nakasakay na si Shu kay Chaos at nakahawak sa kanyang mga sungay, at ilang sandali nga lang ang nakalipas ay nakaahon na ang mga ito mula sa karagatan. Pero biglang natahimik si Shu, dahil maging ang seaweeds at iba't ibang klase ng isda ay sumama at sumabit sa kanya, na nasundan naman ng biglaang pagkagulat. Dahil sa paglipad nila ay nakita niya ang mga puppeteers, hindi nga daw niya inaasahan na makikita niya ang mga ito dito, dahil ang buong pag-aakala niya ay si Francesco ang naghihintay sa kanya. Dahan-dahan nga nitong inaalis ang mga seaweeds at isda sa kanyang katawan at sinabihan si Chaos na magdahan-dahan sa paglipad. Pero agad naman siyang napansin ng mga puppeteers at tinawag pa ni Yunyi ang kanyang pangalan. Pero sinabi naman niya na nagkakamali sila, hindi nga daw siya si Lu Shu at isa lang siyang pangkaraniwang tao na nanghuhuli ng isda sa lugar, upang may maibigay na pagkain sa kanyang kapatid,
habang iniisip na wala siyang laban sa dalawang puppeteer at dapat na silang tumakas. Mabilis nga na lumangoy palayo si Chaos, habang si Tiger Holder ay napapatanong naman kung nagkamali nga ba talaga sila at kung siya ba talaga ang bago nilang hari. Pero sinabi lang naman ni Yunyi na kakaiba talaga ang kapalaran ni Lucio, na nakaya pang magpaamo ng dragon. Ilang sandali pa ay sinabi ni Tiger Holder na hindi na sila dapat magtaka, dahil kakaiba din naman ang dati nilang hari, na nakuha pang makipagkalakal ng mga kayamanan sa mga dragon. Pero iba nga daw ang pakikipagkalakal sa pagpapaamo ng dragon wika ni Yunyi, isa pa ay isa lang daw B-rank si Lucio pero may A-rank na siyang dragon, sabay tanong kung kaya din ba ni Tiger Holder na gawin ito kung parehas sila ng rank. Pero sinabi lang naman ni Tiger Holder na ayaw na niyang makipagtalo kay Yunyi na nawawala na sa sarili. Hanggang sa biglang nagbago nga ang kanilang usapan, at tinanong ni Yunyi kung gaano siya katagal na nanungkulan sa dati nilang hari. Sinabi naman ni Tiger Holder na 3,000 taon siyang nagsilbi sa dati nilang hari. At sinabi nga ni Yunyi na pwede na ulit siyang manilbihan ng 3,000 taon sa bago nilang hari. Pero ang misyon nga daw nila ngayon ay hintayin na magising o ma-awaken si Lucio upang pamunuan o pamahalaan ang daigdig na ito. Pero sa tingin nga ni Tiger Holder ay hindi interesado ang bago nilang hari sa pamumuno at pagpatay. Pero syempre hindi nga daw maiiwasan na may mga taong nais siyang patayin kaya napipilitan din siyang pumatay. Bigla namang sinabi ni Yunyi na kailangan na nilang umalis, dahil kailangan pa nilang magtungo kay Master, hindi na nga daw siya makapaghintay na malaman ang buong katotohanan. Habang lumilipad naman sila ay nakita sila ng mga Saitama na ito, may dalawang A-rank sa kalangitan mga puppeteers ba sila wika nga ng isang Saitama, malamang wika naman ng isa dahil ayon sa intelligence umano nila ay naka-recover na ang mga puppeteers. Nakakainggit naman sila wika pa ng isang Saitama, dahil nakakapaglakbay nga daw sila ng malaya sa kalangitan, hindi tulad nila na paalang ang inaasahan sa paglalakbay. Pero muli nagpakita pa ang isang Saitama. Sinabi nito na kailangan nila ng pasensya dahil ang paglalakad ay makakatulong din sa kanila upang makaiwas na maramdaman ng Divinity Master ang presensya nila. Sinabi nga din nito na ilang taon na silang naghihintay kaya ang ilang araw ng paglalakad ay baliwala na. Hanggang sa ilang sandali pa ay napatanong ang isang ito sa kung ano na ang nangyayari sa mga malalaking organisasyon. Sinabi nga din nito na matapos ang digmaan ay nalalapit na ang katapusan ng lahat. Samantala kinabukasan sa Riverside sa kampo ng mga kalaban ay nagrereklamo na ang mga ito, wala na nga daw silang supplies na magagamit sa digmaang ito. Sinabi naman ng Saint na mukhang nasobrahan niya ang tiwalang binigay sa CDF, masyado nga daw nakakatawa ang nangyari dahil 2 beses silang pinagnakawan ng harap-harapan na iisang tao lamang. Kaya naman kinalabog ng Bishop ang lamesa, at sinabi na mayroon silang 2 A-rank na cultivator sa kanilang organisasyon, kaya kailangang mag-ingat ng Saint sa kanyang pananalita. Pinagbabantaan mo ba ako? Tanong naman ng Saint sa Bishop, sabay nilabas ang spiritual tools niya at sinabi na sa kasamaang palad ay walang tunay na A-rank sa kanila, dahil gumamit lang sila ng sacrifice upang maging A-rank. Masyado naman ang gulat nila nang makita ang spiritual tool ng Saint at sinabi na isang gold type item ang hawak niya, napagtanto nga din ni Satan na kayang makontrol ng Saint ang air at gold element. Na kinumpirma naman ng Saint, sabay tanong sa Bishop kung nais ba nila siyang labanan, magtulong na kayong dalawa ni Francesco wika pa nga nito, upang makapag-warm up nga daw siya bago niya patayin si Nieting. At biglang ang tinamaan na naman ng pagkaduwag ang Bishop at sinabing hindi na nila kailangan pang maglaban, kaya naman pinabalik ng Saint ang kanyang spiritual tools, at sinabi nga ni Saitama na mukhang hindi na maiiwasan ang laban nila ni Nieting. Habang nakatingin nga siya kay Francesco, ay sinabi din ito na malamang sa mayroong spy sa kanilang base, kaya madaling na-locate o nakita ni Lucio ang cargo ships nila. Anong ibig mong sabihin wika naman ni Francesco, at sinabi ding malamang sa Tayamba lang kaya nakita ang mga barko, pero sinabi nga ni Saitama na hindi lahat ng tao dito ay kasing tanga niya. Tumigil na kayo wika naman ng Bishop, dahil ang dapat nga daw nilang isipin ngayon ay kung paano mababawi ang mga supply na nanakaw mula sa kanila. Sinabi nga din niya na hindi na sapat ang supply na meron sila upang suportahan ang mga individual cultivator. Gayunpaman ay madali lang naman daw itong masolusyonan. Sinabi nga din niyang mas kakaunting bunganga ay mas kaunting pagkain lang ang kailangan. Simple lang wika nga din ito, at sinabi na ipadala na nila agad sa labanan ang mga individual cultivator, o ipadala na sila sa kanilang kamatayan. Sinabi naman ng Saint na magandang plano ang naisip niya,
At sinabi nga niya sa lahat na kailangan ng umpisahan ng pag-atake sa fortress ng Dragnet and Snare sa lalong madaling panahon, na sinang-ayunan din naman ng lahat. Mainam naman at nagkakasundo tayo ngayon, wika ng bishop, sabay sinabi na dapat na nilang pagdesisyonan kung ano ang gagawin nila sa mga kayamanan na makukuha nila. Sinabi nga ni Satan na nais ng tanks ang 10% ng kayamanan, ganun nga din daw ang The Oath at Forever Bird. Sinabi nga din nila na masyado ng madaming namatay na miyembro ng organisasyon nila kaya kailangan nilang maging patas sa hatian. Pero kinalabog naman ng Saint ang lamesa, sabay tanong kung sa tingin ba nila ay makakasurvive o buhay pa sila matapos ang digmaan. Sinabi nga din niya na hindi nila pwedeng maliitin ang kalaban. Sunod ay sinabi nito na matapos ang digmaan ay hahatiin nila ng patas ang kayamanan, ayon na din sa contributions ng bawat isa. Pero pag namatay nga daw sila sa labanan ay wag na silang umasa na mayroon silang makukuha, dahil ang patay ay hindi na kailangan ng kayamanan. Matapos nito ay sinabi ng Saint na dapat silang makinig sa kanyang utos. Sinabi nga din niya na paghandain na ang mga individual cultivators at mga supervisors nito, dahil uumpisahan na nila ang pag-atake sa fortress ng Dragnet and Snare sa loob ng 10 minuto.